6:11 in the morning. Let's proceed, mga kaibigan. At marami rin ho tayong pag-uusapan today. No? Pero bago yan, syempre, we have to have first our food for the soul and food for the spirit. Sabi ho ni Mr. or Dr. Billy Graham, alam niyo si Billy Graham, isa po siyang magaling na American evangelist, mga kaibigan, na ganyan respeto po sa US of A. No? Sabi niya, life without God is like an unsharpened pencil. It has no point. Life without God is like an unsharpened pencil. Hindi ho natasa na pencil na walang point. Meaning to say, sa buhay nating ito, we have to have God. Para sa ganun, alam natin kung saan tayo pupunta, paroroon at the end of the day. Diba? Nabanggit ko ito because napakaganda ng story that si Billy Graham, when he was 92 years old, ano po siya, struggling siya with Parkinson's disease. Nagkaroon siya ng Parkinson's disease. Nagkasakit po siya. And in January, a month bago po siya mag-93, ay that birthday. Yung mga leaders ng Charlotte, North Carolina, ay inimbitahan po siya sa isang luncheon, siguro pagtitipon, in his honor. Okay? Si Mr. Billy Graham or Doc Billy Graham, initially, sabi po, hesitated to accept the invitation because nga of his sakit na Parkinson's disease. Pero yung mga Charlotte leaders kasi, partner, sinabihan siya na hindi naman namin i-expect yung major address mo yung pag-preach mo, something like that. Ang sabi sa kanya is, pumunta ka lang because we wanted to honor you. Sabi niya. So, he agreed. So, napakarami hong sinabi about him, wonderful things about Billy Graham. Then, suddenly, when he stepped to the podium, tinignan niya yung crowd. Sabi niya sa mga tao, partner, is, I'm reminded today of Albert Einstein, who is a physicist, a great physicist, who this month, sabi niya, ngayong buwan din, has been honored by Time Magazine as the man of the century. Sabi ho niya. Einstein once traveling from Princeton on a train. Sumakay daw ng train si Mr. Albert Einstein. When the conductor came down the aisle, may conductor yung tren and punching the tickets of every passenger, pinapunch na. Okay? Einstein reached in his vest pocket. Hindi niya mahanap yung ticket. So, tinignan niya sa kanyang bulsa, wala talaga. So, it wasn't there. So, may briefcase siya. Tinignan niya yung briefcase niya, lalagyan niya. Wala rin din. Tingnan na naman siya dun sa side niya, sa upuan. Wala rin. Hindi niya mahanap. Sabi ng konduktor sa kanya, Dr. Einstein, kilala na ho kita at kilala ho namin kayo. Sabi. Alam ko ho na bumili kayo ng ticket. Sabi ng konduktor. Then, gumanon lang si Einstein. So, yung konduktor, patuloy hong nagpa-punch ng ticket ng mga sumakay. Ngayon, as he was ready to move to the next, yung bagon ng tren. Pag-ikot niyang ganyan, nakita niya si Mr. Albert Einstein na nakaluhod, mga kaibigan. Tinitignan niya yung ticket niya sa ilalim ng upuan. Okay? So, agad-agad na tinakbo ng konduktor yung si Mr. Einstein, Dr. Einstein. Sabi niya, Doc, huwag niyo na kayong mag-alala. Kilala ko na kayo. Walang problema. Hindi mo na kailangan ng ticket. Sabi sa kanya. Alam ko naman na bumili kayo eh. Tinignan siya ni Albert Einstein. Sabi niya, bata, kilala ko rin ang sarili ko. I too, I know my name. Sabi niya. What I don't know is, where am I going?
Kaya hinahanap niya yung ticket. Hinanap niya yung ticket kasi hindi niya alam kung saan siya patutungo, mga kaibigan. Having said that, sabi ho ni Mr. Dr. Billy Graham, isang magaling na American evangelist, sabi niya, see the suit I'm wearing, sabi niya, damit na nakasuot sa akin, it's a brand new suit. Sabi niya, my children and my grandchildren are telling me I've gotten a little, slovenly in my old age. Kasi namanda na rin. I used to be a bit more fastidious. So sabi niya, I went out and bought a new suit for this luncheon and one more occasion. Sabi niya. You know what the occasion is? Sabi ni Dr. Billy Graham. This is the suit in which I'll be buried. Ito ang gagamitin ko pag ako ay mamamatay, ililibing. But when you hear I'm dead, I don't want you to immediately remember the suit I'm wearing. Wag daw yung damit na suot niya. Sabi niya, I want you to remember this. I only know who I am. I also know where I am going. Sabi niya. May your troubles be less, your blessings more, and may nothing but happiness come through your door. Ito na. Life without God is like unsharpened pencil. No point. At sabi niya, may each of us have lived our lives so that when our ticket is punched, we don't have to worry about where we are going. So yun yung tanong, partner. Alam mo ba kung saan ka pupunta pagdating ng araw? Diba? Alam mo ba kung saan ka patutungo at the end of the day? Or at the end of your life, partner? Kaya ko sinasabi doon. Diba? Totoo naman, diba, partner? Ang pencil, ang lapis, walang point yan. Hindi mo magagamit yan. Malabo. Hindi mo alam kung anong gagawin mo dyan kapag hindi po yan natasahan. Correct. At sinasabi po mga kaibigan, without God, life has no purpose. Amen? Amen. And without purpose, life has no meaning. Amen? Amen. And without meaning, life has no significance or hope. Walang kwenta, mga kaibigan, ang buhay pag wala ang Diyos. We need God because without Him, we will never be satisfied. Amen? Amen. Pag walang Panginoon na mag-guide po sa atin, wala ho tayong satisfaction sa buhay. Wala tayong patutunguhan. Amen? Amen. Walang magpapaalala sa atin, sobra yan, wag mong gagawin yan. Parang teacher, partner eh. Parang professor, di ba? Parang sa school, walang mag-guide sa'yo. Na, hanggang dito dapat, ito lang yung ano mo, ganun. Di ba? Yun ang nagiging problema ho natin. Tignan nyo ho sarili nyo. Subukan natin tanggalin ng Diyos sa buhay po natin. Alam nyo ba kung saan kayo patungo? No. Hindi natin alam. Amen? Amen. Oh. Mapapariwara ho tayo, mga kaibigan. Okay. Without a belief in a higher power like God to provide purpose and direction, human existence lacks inherent meaning and significance. And remember, mga kaibigan, in God's presence, there is fullness of joy. All right? And remember also that with God, mga kaibigan, merong tayong patutunguhan. Alright? Alam natin kung saan tayo patutungo. At sabi nga ni Jesus, partner, without Jesus, hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng ating Ama sa Langit. Dahil sinabi niya, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So, sa ating paglalakbay sa buhay na ito, mga kaibigan, alalahanin po natin lagi na kasama natin si Jesus to guide us. Alright? At dapat mayroon tayo laging hawak na ticket. Yung ticket na yun si Jesus, mga kaibigan. Para alam po natin, huwag natin po siyang iwawala, partner ha? Ang ticket natin to heaven is none other than Jesus Christ, our Savior.
Amen? Amen. You see, pag nawala mo si Jesus sa buhay mo, di ba? Sa paglalakbay mong ito sa buhay na ito, alam mo kaya kung saan ka patutungo. Di ba? So, ticket to heaven ay walang iba kundi ang Panginoong Jesu Kristo. So, be with Jesus, be like Jesus. Let's, sabi nga, walk the path. Partner. Di ba? Walk the path with Jesus. Dapat lagi natin siyang kasama. Talk to Jesus. He's always there waiting for us. He's not asking for too much. And He's not asking for the whole day, but even a little time, mga kaibigan. Sa atin po, konting oras ang hinihingi ng Panginoon para kausapin natin siya. Dahil alam naman po niya na tayo po ay kailangan magbanat ng buto, magtrabaho rin po para sa ating physical, di ba, sa ating katawan, sa ating pamumuhay, sa ating pamilya. Alright? So, let's walk with Jesus. And wag nating iwawala ang ticket na yan because yung ticket na yan ay walang iba kundi si Jesus sa buhay po natin ito, sa ating paglalakbay. Amen? Amen. Okay, so remember yung binitawan, sabi nga ni Dr. Billy Graham, an American evangelist, mga kaibigan, life without God is like an unsharpened pencil. It has no point.